Deemed ipso facto resigned ang lahat ng mga appointed officials ng Bangsamoro Transition Authority na naghain ng kanilang Certificate of Candidacy para sa first regular parliamentary election sa BARMM. Labag sa saligang batas, ayon kay Senate President Cheese Escudero, ang nasabing probisyon anya ng Bangsamoro Election Code at IRR, maging ang probisyon ng one-year ban na kung matatalo sa halalan ay maari agad na i-appoint ang mga ito. Narito ang report. Nakita kasi namin yung provision sa BARM Election Code at IRR na nagsasabing lahat daw ng mga appointed officials na nag-file ng Certificate of Candidacy ay hindi considered resigned. Nakalagay din doon na kung matatalo man sila sa eleksyon, hindi daw applicable sa kanila ang one-year ban at pwede silang i-appoint agad. Itong dalawang provision ito ay paglabag sa saligang batas, an express provision of the Constitution na nagsasabi na hindi pwede makilahok sa partisan political activity ang sinumang opisyal sa civil service, appointed man o permanent man o appointed in a coterminous capacity. Kaya di ba napapansin nyo, ang kalihim kapag ka nag-ahay ng Certificate of Candidacy, ipso facto deemed resigned na sila. Bilang halimbawa, si Secretary Abalos, hindi niya na kailangan mag-video pa ng formal, di ba? Pag-file niya, tinuturing ng nag-video siya. Dahil ayon sa mga naunang desisyon ng Korte Suprema, partikular, ang mga salitang binitiwan ni then Justice Chief Justice Carpio, ang pag-file ng Certificate of Candidacy ay partisan political activity. Ngayon, sa 40 miyembro ng BTA, 35 ay nag-file ng Certificate of Candidacy. 5 lamang sa 40 miyembro ng BTA ang hindi nag-file ng Certificate of Candidacy. Ibig sabihin, 35 sa 40 ay ipso facto deemed resigned na sa paghain lamang nila ng kanilang Certificate of Candidacy. Unang hakbang ito sa aking paniniwala ng pagkakaroon ng pantay at malinis na halalan sa darating na Mayo man o kung ipagpapaliban ito kung anong petsa man. Para sa akin, kaya ako nakipagpulong kay Pangulong Marcos upang sabihin mas importante ito bago natin simulang pag-usapan anumang pagpapaliban ng halalan. Dahil kailan man ang eleksyon, Mayo man, Hunyo man, Hulyo man, Agosto man, hindi maaaring manatiling ganyan ang sitwasyon na yung mga kandidato ay nakaupo at nakapwesto. Dahil yung pangako natin ng pantay at malinis at tapat na halalan, hindi kayang ibigay anuman ang petsa ng ating pagkakasunduan sa Kongreso. Pinulong ko siya para sabihin kung ipso facto resign, marapat nilang timbangin kung sino-sino ang ipapalit sa mga miyembro ng BTA na tumakbo. Again, 35 out of 40.